Hi everyone. So, tignan natin itong bagong labas na coin sa Bybit. So, Peanut USDT. Ang kagandahan dito is madali lang yung structure niya and bago pa siya. Okay? So, wala pa siya masyadong na-form na liquidity and makikita mo agad yung structure niya. So, punta tayo sa 1 hour. Yan. Kita nyo agad sa structure na itong market na to is uptrending or bullish. So, doon pa lang malalaman mo na dapat hahanapin natin is long. So, paano ko naman nalaman na bullish? Pwede mo siya makuha as structure. Okay? Pwede mo nga yan i-pattern ng ABCD. And makikita mo dito kung trendline ka naman, uptrending talaga siya. Okay. So, maraming ways para ma-identify kung bullish yung market or bearish. So, eto bullish to. Pag pumunta ka naman sa lower time frame, let's say 5 minutes, makikita mo na itong market na to is nagke-create siya ng fractals. When I say fractals, ganito yon. 15 minutes. Ayan. So, ito yung bullish market niya. Ayan. Nakita niyo pag bullish siya. Tapos, ito yung major pullbacks niya. Okay. So, take note ulit. Isang leg na to na bullish. Yan. From down to up. Isang leg na yan na bullish. Tapos, sa loob niya, merong mga pullbacks na nangyayari. Ito yung mga pullbacks. Okay? Ibig sabihin, nagpo-pullback yung lower time frame. Madaling makita. Next. After mag-pullback ng lower time frame, etong pullback na to, hindi yan lower time frame. Yan yung pullback sa higher time frame. Okay? So, yan yung arrow na black. Pababa siya ganito. Yan. Okay? So, yung kanina, yan lang yung sa lower time frame na maliliit. And yan, ito na yung major pullback. So, anong next dyan? Siyempre, dahil naabutan mo yung price dito sa low, makikita mo yung movement ni market is pwede siya magkaroon ng isa pang pump na leg na ganyan. Kasi nga, bullish yung bias natin. Okay? Magkakaroon pa siya ng isang pump na leg. So, doon mo malalaman na na-break niya yung first structure dito. Yan yung first structure. Nataasan na niya. Second structure. Okay? Which is, pwede mo nga targetin yan eh. And yung last structure. Okay? So, diyan mo makikita na bullish pa rin si market. So, since bullish nga tayo, 1 day and 15 minutes. Ngayon, kahit sa ang area dito sa ilalim, safe pasukin. Ang kailangan mo lang is ma-identify mo na this is the last pullback. Ito na yung pinaka-last. So, sure ba ako na last na to? Itong pullback na to? Yes, sure na ako. Okay? Paano naman ako naging sure? Pwede mong i-check yan sa Fibonacci. Golden ratio yan. Pwede mong i-check dito sa liquidity sweep. And yung reaction niya pataas. So, wait lang papakita ko sa inyo. Yung pullback like ganito. Down, up, up. Yan, pullback. Tapos ganyan. Tapos, nag-break na ulit siya. Kumbaga, nagpanibagong sentiment na naman si market. So, pataas na ulit. So, anywhere dito, pwede ka nang pumasok. Okay? So, 1 hour natin, bullish. 15 minutes natin, bullish na. So, ang hahanapan natin ng entry is from dito sa low. Delete ko na to. From dito sa low to dito sa high. So, kung papansin mo, same lang din yung ginagawa ni market. Up, down, up, down, tapos up, and down, and so on. Okay?
marami ka nang makakapture dyan. Pwede mo gamitin tong structure. Ano pa? Pwede kang mag SMC. Pwede kang mag polarity. Okay, yung previous na resistance dito, ginawang support. So, somewhere dyan, pwede ka pumasok. Para safe sa'yo, or yung basic entry, pag nakakita ka ng entry mo dyan, dito mo ilalagay yung SL mo. This is for basic entry. Okay? Kasi alam niyo naman yung advance, kunyari ganito. Yan yung long, basic entry. Ang advance kasi, nagre-refine pa yan dyan, or dito. Okay? Depende sa POI nila. And targetin mo is yung sa 1 hour na structure. Para hindi ka malito. Okay? Kung saan yung take profit mo kasi wala tayong information sa left side. Ganito gawin mo. Kunin mo yung down, pati yung up. Okay? And from your entry, kunin mo yan. Pwedeng dyan sa SL or dyan sa SL, sorry. Hindi pala sa entry mo. So, somewhere dito. Yan. Diyan natin ina-assume yung pump ng market. Pwede pa lumagpas, pero supposed to be dapat nga dito lang yung take profit mo eh. Okay? Pero kung i-capture mo yung leg talaga, yung leg nitong malaking to, yung next leg, may next leg kasi dito, makukuha mo to. Okay? So, take note ha. May first leg dito, nag-pullback na to. Second leg, ito yung pullback. May third leg na dito. Doon tayo sasabay sa third leg. Okay? So, nakapasok na ako somewhere dito. Around, wait lang. 0.4609. 0.4609. Okay. Nakapasok na ako somewhere dyan. And yung stop loss ko, nandito lang. And to targeting ko to. Okay? So, parang 2.46 RR na yan. Quick lang tong trade na to. And gusto ko lang ipakita sa inyo na maganda yung structure niya. Kitang-kita agad sa market. So, yun lang. If may natutunan kayo dito, update ko kayo dito sa next video. Para, yung resibo nitong trade na to. So, yun lang. See you ulit sa next video. Thank you. Okay, so this is the result of Peanut USDT. Okay. Yan. Maganda. Nakasabay tayo. And kitang-kita nyo yung entry natin dito. So, i-dissect natin yan. Ito yung receipt. Okay, naka 1,600 PNL din ako. Entry price, 0.4609. So, tignan natin yung dissection. Kung paano natin siya pwedeng i-improve. So, baba tayo sa 15 minutes. So, kahit panalo itong trade na to, nire-review ko pa rin to ng weekend. Kasi pwede ko pa siyang ma-improve. Like, pwede ako mag-entry dito sa mga area na to. And makakuha pa ako ng mas magandang RR. Also, kung mapapansin nyo, lumipad pa si Peanut. Okay, ang tanong, nakakahinayang ba? Kasi halos 6 times yung pinump niya sa entry ko. Okay. Ang sagot ko dyan is hindi. Kasi nakuha mo na yung para sa'yo. Ito lang naman kasi yung sinet natin. Okay? And wala tayong information sa right side. Pero may instances na wala talaga akong TP dyan and hinahayaan ko siyang lumipad lang. Ang disadvantage lang nun kasi kung let's say dito, wala kang take profit. Minsan, natouch na ni market yung TP mo tapos bumababa siya. Okay? Pagkagising mo, nandito na siya sa baba, negative na siya. Hindi mo na-capture yung pinakamalaki. So, better na secure mo na to and nakuha mo na yung profit. Okay? So, pwede pa rin naman siya ma-improve. So, yun lang. Marami pa akong ganitong example. And thank you sa pag-support.
So, i-upload ko nang i-upload lahat ng trade dissection ko hanggang sa matuto kayo. And pag may question kayo, please lang, i-chat nyo na yan. Baka umabot pa yan ng 2025. Okay? Join kayo sa community, sa TikTok, sa YouTube, para makita nyo kung paano ko ito ginagawa. Kahit talo, ipopost ko. So, yun. Para makita nyo. Yun lang. Thank you. See you ulit sa next video.